Mula sa paghahanda at pagpaplano para sa aming magaganap na unang anibersaryo at hanggang sa paghahanap namin ng lugar kung saan kami ay pwedeng mag-celebrate. Samahan nyo nga kami sa paghahanap ng lugar kung saan kami ay makakapag-celebrate ng matiwasay. Napagdesisyonan nga ng mga admin na dito na lang sa Bagasbas gaganapin ang aming unang anibersaryo. Dahil nga bukod sa mura at kayang-kaya, napakalaki rin ng kanilang lugar at magkakasya nga ang 20 hanggang 30 tao. Pagkatapos nga naming mangolekta ng mga contribution galing sa aming mga members, dumiretso na kami dito sa Sunshine ni Tito B para mamili ng aming mga kakailanganin. Kagaya nga ng mga paper plate holder, balloons at manila paper na aming gagamitin sa parlor games. Pagkatapos nga namin mamili dito sa Sunshine, dumiretso na kami sa pagawaan ng t-shirt at kinuha na namin yung mga t-shirt na aming pinagawa para sa mga member na wala pang t-shirt. Pagkagaling nga namin dyan, hindi na kami nag-aksaya ng oras at dumiretso na kami sa palengke para mamili ng ilang mga gagamitin o ingredients para sa aming mga lulutuin. Kagaya na nga ng repolyo, matamis para sa humba at sibuyas bawang at itong ang luya. Pagkatapos nga namin makumpleto yung ibang ingredients na aming kailangan, dumiretso na kami dito sa supermarket para mamili din ng mga ibang kakailanganin pa kagaya ng toyo, suka, mantika, asin at marami pang iba. Meron nga kaming iba't ibang committee para sa aming anniversary at isa nga ito sa mga nakatoka sa amin ni Tito V, ang Committee of Food. Kaya kami ang nag-aasikaso at naghahanda, nagpaplano ng mga lulutuin at nagbabudget ng mga gagastusin sa pagkain. Ito nga ang pinakamahirap na committee para sa akin dahil nga bukod nga sa pagbabudget, mamimili at magluluto, pero kayang-kaya naman dahil nga sa pagtutulungan lalong-lalo na ng mga member. Kinabukasan pa nga kami ito magluluto pero napagdesisyon na nga namin ni Tito B na mamili na para kinabukasan ay yung mga karne na lang ang aming bibilhin. At para hindi nga rin kami mahirapan sa mga bibit-bitin kinabukasan dahil nga maaga rin kami mag-aasikaso dahil sa maraming ang putahe ang kailangang lutuin. At nakauwi na nga kami dito sa amin at dito na nga namin dinala yung aming mga pinamili at ito nga mga t-shirt at iniisa-isa na nga ni Tito V, baka may kulang o baka may mali para maagapan kinabukasan. At kinabukasan nga maaga kaming namalengke para mamili ng karning baboy, karning manok at iba pang ingredients na kakailanganin namin sa karne. Pagkatapos naming mamili sa palengke, kinarga na namin yung mga aming gagamitin kagaya ng kaldero, yung mga karne at na karne ng manok dito sa tricycle ni Tito B. At namili nga rin pa rin kami na pansit para sa pang breakfast namin kinaumagahan dahil mag-overnight nga kami sa Bagasbas. Ano yan kami kinakayated? Ayan kayated. Mga kami tipong! Then yun ito ata. Duman ako mga Ay, duman pa ano? Pati motor. Masakay na ipan kita. Ay, malakaw na lang kita. Mga kaming tipong. Ay, kami kilo kayated. Masalad ha. Yan. Oops! First. Tipaging iyo. Tama. Sabaw. Lagkitan. Hay ka na. Pinuntahan nga namin si Kuya Ted, ang isa sa mga member namin na tagapaho dahil may ibibigay din siyang buko at kailangan naming magbuko salad. Bukod nga sa buko, binigyan niya din kami ng mga pipino para kami ay makapagpipino salad din at napakarami nga naming nakuha at kami pa yung pinagpitas ni Kuya Ted. Yun na. Kunwari, nagpo ako. Ayan, Tito Beo. Yunan, kada ko nakan. Muli nagdiretso pa. Binitbit ko na nga yung isang plastic ng pipino na aming na-harvest at napakarami ko ngang nakuha. At thank you nga Kuya Ted sa mga buko at sa pipino na binigay niyo sa amin. Kailangan na nga namin umuwi para kami ay makapagluto na kasi yung ibang mga member nga ay nasa bahay na namin dahil dun kami nga magluluto. Kuya Ted. Punong-puno na nga ng mga pangarga yung tricycle ni Tito B at talagang uuwi na kami para makapagsimula na kami ng aming mga lulutuin. Aram mo na, chismosa ka, perming nakiaram kaya gurang ka na. Palkaman, 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 palkaman. Aram mo na.
Ayan, may pa-warm up dance pa nga si Tito B bago magsimulang magluto. Nagdala nga si Kuya Gary ng langka na lulutuin. Nag-uumpisa na nga kami ditong ihanda yung mga lulutuin, kagaya nga ng mga karne, gulay, at ito na nga si Kuya Gary. Siya yung nakatoka sa pagbabalat ng langka. At dahil nga hindi sila papayag na walang pulutan, eto na si Mama, inihahanda niya na yung mga tangkay ng kangkong para sa bupis. O kung tawagin dito sa amin ay tinuktok. Nakakatawa nga tong si Kuya Gary kasi napaka all around niya pagkatapos niya ng balatan yung langka. At eto na, inihahanda niya na rin yung nyog. Nakakayuri. 10 nyog nga ang binili namin para na nga sa kalangka at sa nilukay. At syempre, ipapakain na nga namin ito sa labas. At dumako naman nga tayo dito kay Tito B. Minamarinate niya na nga yung panghumba. Nilagay niya na nga yung mga sangkap o ricado bago lutuin. At syempre, naghugas siya ng kamay bago niya yan gawin. Humba nga yung napagdesisyonan naming lutuin kasi nga hindi ito madaling masira. At eto naman nga si Mama dahil nga si Ivy ang anak. Si Ivy na rin ang nanay. Ayan, nagtumutulong na siya sa paghahanda ng langka. Pagkatapos ngang maihanda ni Mama ay yung langka. Eto na, nilalagyan na ni Tito B ng sahog sa ibabaw itong lulutuing palupag. Nag-separate dito si Tito B ng karne para sa dinakdakan na gagawin niya. At nang matapos nang maipakayod yung nyog sa labas, eto na nga ulit si Kuya Gary at nililamas niya na para sa gata itong nyog. O diba, napakasipag talaga ni Kuya Gary. At habang nilalamas nga ni Kuya Gary yung nyog, eto naman nakasalang na yung matamis para nga sa humba. At nang matunaw na nga yung matamis, nilagay na ni Mama at ni Tito B yung mga karne dito sa kaldero para na nga mapalambot. Eto nga ang unang nakasalang. Parang mas nakakapagod mag voice over kaysa magluto. Balika tayo dito kay Kuya Gary after niya nga matapos yung gata. Eto na, nilagyan niya na ng gata yung palupag. At eto na nga ang sunod namin isasalang. Baka nagtataka kayo kung nasaan ako. Ako nga yung nagtadtad ng mga sibuyas, bawang at marami pang iba. At eto na ulit si Kuya Gary. After niya nga dun sa langka, andito na naman siya sa buko. O diba, napakasipag. Kaya yung hindi pa nakakapalo kay Kuya Gary, pasupport naman po ng kanyang account. At andito na nga rin ulit si Tito V para sa kanyang manok. At hinugasan niya na yung manok dahil magluluto nga kami ng apritadang manok. At syempre, i-promote na rin natin yung kanyang account sa mga hindi pa nakakapalo kay Tito V. Pa-follow naman po ng kanyang account. At habang nire-ready na nga yung manok, eto na nga rin si Mama. Yung humba ay kumukulo na. Hinugasan na nga rin ni Charles yung baga ng baboy para sa lulutuin ngang tinuktok. At bukod nga sa apritadang manok, magluluto din si Tito B ng pinaupong manok. Gagawin daw nila itong pulutan at nilalagyan niya ito ng chicken curry at mga pampalasa. At imamarinate ng 1 oras bago pa upuin sa kaldero. At eto na ulit si Kuya Gary. Ayan, tinatadtad or ginagayat niya na yung manok. Ano nga po dili ko yan? Cherry blossom. Apa to buwang? Dumating na nga rin ang ating CIV member niya, si Kuya Ariel Tobale alias Kapay ng Biga. Matagal-tagal din namin siyang hindi nakasama dahil nga sobrang busy. Nagpalagay na nga rin ako ng trapal kasi sobrang init na dito sa aming pwesto. At kung mapapansin nyo nga, unti-unti nang dumadating yung aming mga kasamahan kasi dito nga kami magkita-kita at diretso na doon sa Bagasbas. At tutulong nga rin sila sa pagluluto. Time check, mag-aalas 11 na kaya inasikaso na muna namin yung aming kakainin dahil kami ay kakain muna. At eto si Mama, hindi pa natatapos sa pagtatadtad ng tinuktok. At eto na nga, magbubulol fight na kami. Ganito yung setup namin pag kami ay kakain. Pag kami ay may mga event or may pa-feeding or mga kaganito na nagluluto kami. Wahai. Budol fight. Tara na. Sin ako. Mas kasain. Ang bilis maubos kasi nga gutom na nga rin kami. At karamihan nga sa amin ay walang breakfast. Nagkape lang kami. Bilang ko ang Pagkatapos nga namin mananghalian, diretso ulit kami sa pagluluto. At eto na nga si Kuya Ariel, siya na yung nagluluto or magluluto nitong kasili o kabunbon na galing sa tubig tabang. At eto, nilagyan niya na nga ng libas o lubas. Lubas tawag dito sa amin eh. Gamit mo yan, no? Ate, ano? Bangon ka lang.
Nilutong na nga rin ni na fish wrap itong kanilang pulutan, itong ang tinuktok na baga ng baboy. At eto nga ang napakasarap na nilukay ni Mama. Siya nga yung pinagluto namin kasi napaka-perfect niyan magluto ni Mama ng nilukay o mga kakanin. Tinulungan na nga siya dyan ni Kuya Pangs at eto na, malapit na kaming matapos. Time check, mag-aalas 3 na ng hapon at kailangan na namin matapos yung aming mga niluluto kasi nga babiyahe pa kami at mag-i-start yung aming program ng alas 5. Pinaupong manok nga at bagoong ang huling na isalang namin at eto na nga, magre-ready na kami para kami ay makaalis na at nandito na nga yung mga ilang kasamahan namin. Nag-aantay na para babiyahin na kami papunta ng Bagasbas. Karamihan nga dyan ay first time na nakarating dito sa lugar ko. Ayan. So, yung iba dyan nakapunta na. Pero karamihan dyan, first time nila dito. At ito na rin yung sasakyan ni Kuya Wax. Thank you Kuya Wax sa pagsundo. At ito pa lang guys, ang part 1 ng aming anniversary special. Kaya abangan nyo guys ang part 2.